Natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo ka ako. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po mga ka-U3 sa ating regular episode. Sa mga hindi po nakakaalam, ang U3 po, ang atin po ginagawa rito, tayo ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga sermon, and well, for this episode, ang pinaka, of course, in-demand po na preacher sa ating channel, si Brother Eli Soriano. And if you remember mga ka-U3, ang ating pong past na religious na reaction video was about prayer. And in a way, ang ating pong episode ngayon, a bit related, kasi kung naalala niyo po, I was able to mention and give a reaction to giving antidepressants, yung patungkol po sa mental health. And ito po ay parang continuation. And this time, ito po ay compilation po ng patungkol sa depression, kalungkutan. Ano ba ang solusyon? Ano ba ang lunas sa mga ito? So, medyo mahaba-haba po ito mga ka-U3. And alam ko po na gustong-gusto po ito ng atin pong mga U3 viewers. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel. Ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-U3, kaunting paalala lamang po, alam niyo na po yan, hindi po ako member ng Church of God. So, posible po na may mga disagreements po ako or may mga agreements din po ako sa mga sinasabi po ng ating preacher. So, take it with a grain of salt. Alam niyo po yan sa U3, hindi po tayo nag-endorse ng isang particular na relihiyon o particular na preacher. We're just trying our best mga ka-U3 na magbigay ng fair reactions. So, if everything now is ready, sabayan niyo po ako. Let us watch this video together. Let's go. Is it not true? There are those people who have nothing in life but they live. Sa atin sa Pilipinas, kung galing ba kayo sa Pilipinas, mga kapatid. Di ba sa atin may mga taong grasa ang tawag? Walang bahay, nauulan na, naaarawan, nangahalungkat ng kanang basurahan. Nabubuhay. Hindi nagkakasakit yung mayaman, ang linis-linis ng bahay, hinugasan yung mga hinugasan ng pagkain, hinugasan, sinabon pa yung mga plato, tapos kumain, mamiyang kote na amoeba, patay. May pera yun. Ha? May pera yun. May pandisinfect pa sa kinainan niya, pero nagka-amoeba pa siya. Eh, yung taong nagkahalungkat ng basurahan, nakatakot-takot ang dumi ron, may mga dumura pa ron, kinakain gan, nakita ko sa China, pumunta ako sa Shuhai eh. Merong babae, may pasuso yung bata, sumususo yung bata, naghalungkat siya sa basura, diretso kinakain niya. Pero nabubuhay. So tama ang sabi ni Kristo, the life of a man does not depend on the wealth that he possesses. Your life depends on God. Ito nyo nga, bibigyan ko halimbawa mga kapatid. Meron akong kilala, mayaman, may pagawaan ng sapatos. Sikat na sikat yung sapatos. Ang tibay-tibay ng sapatos niya. Sikat siya. Pero, nagkasakit siya ng diabetes. Naputol ang paa niya. Magagamit niya yung sapatos? Eh ikaw, mahirap ka, wala kang sapatos. May paa ka, alin ang gusto mo? May pera, wala kang paa, wala kang sapatos, na may paa ka, alin ang gusto mo? May paa. Eh ako, mas gusto ko na yung may paa ko na wala akong sapatos, kaysa naman, meron naman akong pagawa ng sapatos, di ko naman maisuot dahil putol na ang paa ko sa diabetes. Alam nyo, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, ang kasaganaan sa buhay, hindi yan ang batayan ng buhay. Sabi niya, magmasid kayo. Ang buhay ng tao, hindi dahil sa kasaganaan ng tinatangkilik niya. Huwag kayong maging sakim. Mag-ingat kayo sa kasakiman dahil hindi naman batayan. Because you have money, you will live long. It is not the assurance of life that because you have money, you will live. There are those who wanted to live longer than any other people because they have money, they have all the wealth to spend. But when he got sick, cancer of the pancreas, he spent practically everything that is possible to spend, but he died. In spite of all the wealth and money and power that he had, he died. Because it is appointed unto man once to die,
and after that, the judgment. It does not depend on the wealth that you have accumulated. It doesn't depend on how much money you have in the bank. It depends on the will of God. So, the most important thing to have in life is God, more than riches, power, and everything that is earthly. A Christian is a faithful servant of God that will never suffer depression. By faith, we can overcome all depression, all anxieties in life. By faith. Let us read in the book of Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Have no anxiety about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. I remember a story told by the Lord Jesus Christ in the first century church. A poor man, a beggar, named Lazarus. All manner of hardship he encountered in his, may I say, short life. Anxiety may be all around him. He does not have anything, nothing to eat, no money, no house of his own. There is no home for him, etc. But reading in 16:20 of the book of Luke, let us read, Brother Daniel. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. If you are rich, you will die. If you are poor, You will die. If you are educated, you will die. If you are illiterate, you will die also. Whatever may be the honor and the prestige added to our person and to our being, it doesn't matter. We will all die. Because the Bible tells us that it is a decree. It is part of the will of God. 9:27 of the book of Hebrews. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. It is appointed unto men once to die. There is no such thing as reincarnation. We will only live once and we will only die after our lives here on earth. But there is another life that is to come. The Bible tells us the good news that there is a world to come, there is eternal life, etc. Maybe Lazarus, knowing this, did not mind all anxieties in life. He is a beggar, full of sores. And one disturbing thing is that when dogs are licking your sores, it must be painful. And you have nothing to eat. He is desiring to be fed with the crumbs which fell on the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. But he did not complain. There is no recorded complaint of Lazarus. He lived his given life on earth as a beggar. He did not die a millionaire. He was not alleviated of his sores. There is no record. He died. Mga insights lang po na nakuha po natin, no, based on listening so far. And yung sa una nga po na parte, yung discussion po ni Brother Eli, yung kanyang story nga po na nakita niya sa China, saying that there was this woman po na napapadede pa nga po, no, na napupulot doon po ng basura, and she was eating from trash, mga ka-U3. And one thing here na kumbaga isang universal truth that we need to understand, of course, is lahat po tayo, no, merong kahahantungan kahit na ano pa yung estado natin sa buhay. Kumbaga, the great equalizer, kumbaga, is
past death, mga ka-U3, and the impermanence ng ating buhay. And Brother Eli was clear in saying na walang reincarnation. So alam niyo po yan sa reincarnation sa iba pong mga relihiyon ng paniniwala, na kapag namatay ang isang tao ay mabubuhay ulit na sa ibang katauhan. Ang iba nga, ang belief nga nila na kung ikaw ay naging masama, magkakaroon ka ng negative or bad karma at ang buhay mo ay magiging lowly na isang creature. Pwedeng insekto, pwedeng uod, pwedeng hayop. Ayun, naalala ko tuloy yung movie na 7 Years in Tibet na kung saan meron silang construction and then sa construction nila dahil may mga masasagasaan doon na mga bulate, ayan, so nagpipray yung mga monk sa mga bulate. Kasi nga yung belief nga po, it could possibly be, the another person in the past life. But going back mga ka-U3, yung isang strategy po na binigay ni Brother Eli kanina, yung pagko-compare ng dalawang bagay. So meron po tayong logical fallacy po na tinatawag na false dichotomy. Yung pagpipiliin ka ng dalawang bagay. So ang pinapili is maging mayaman pero diabetiko ka, o meron kang factory ng mga sapatos pero wala kang paa. And then ang second choice naman is meron paa, kompleto ka pero hindi ka mayaman. So naging false dichotomy po yung ganun po uri ng analogy dahil nga ang realidad is pwede ka namang maging both. Pwede namang nasa gitna ka, kumbaga nasa gray area kumbaga. Pwede na may kaya ka at pwede rin na mahirap ka pero wala ka rin paa. With sores, he died a beggar. He died unfortunate if we are going to judge him materially. He is very unfortunate. But you are better off than Lazarus. What we need is faith. Lazarus believed in God. Lazarus had faith. That's why when he died, he was taken by the angels into Abraham's bosom. What does that mean? He will have eternal life. Like the thief in the cross, which suffered with our Lord Jesus Christ. When he said, "Remember me when thou comest into thy kingdom, Lord." Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." The Lord Jesus Christ promised him the comfort of paradise. Our story does not end here. If you are worried about dying, then depression will come. But if you are preparing to die, then it will not be very hard to accept death because everyone will die. The living knows that they are going to die because it is appointed unto men once to die. And there are people who died younger than you. John the Baptist died at the age of somewhat like 33 or 34 years old. The Lord Jesus Christ died at the age of a little more than 30. There are people who die at a very young age. But there is something we must understand of dying. In the book of Isaiah, chapter 57, verse 1, it says, The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. if you are a righteous person, God will cause your death. You will be taken away. But there are people who do not understand God's will. None considering that the righteous is taken away from the evil to come. God who knows everything, a merciful God and a loving God, may take your life earlier than others because He can see the evil that is to come. That's why if we are reaching that point in life wherein we are told that we are going to die very soon, let us accept the will of our Lord, our Creator. We were not intended by God to live forever on earth. He promised a paradise, a very beautiful place of peace and tranquility, living eternally with our Creator. So ito na nga po, no? Kumbaga pumapasok na tayo dun po sa meat ng ating main topic nga po patungkol sa depression, sa anxiety. I am curious kung ang tinutukoy dito ni Brother Eli is yung general lang na term nun, ng feeling lang na nalungkot ka, yung deep sadness na depression, ano po, or simple worrying or anxiety. Kasi po, alam po natin na iba na po ang definition kapag ang ating pinag-uusapan ay medical na po. Kapag medical na, pag sinasabi nating depression, technical term po yan, ito na po ay actual na problema sa ating pong pag-iisip
naiisip, I think 6 or 7 po na mga mental issues po na pwedeng ma-experience: schizophrenia, bipolar syndrome, depressive syndrome, PTSD, at iba pa. Dahil kapag clinical depression na po, by the definition itself, kinakailangan na po ng medical intervention. So, tingnan natin anong masabi ni Brother Eli sa ganyan. We are reaching that point in life wherein we are told that we are going to die very soon. Let us accept the will of our Lord, our Creator. We were not intended by God to live forever on earth. He promised a paradise, a very beautiful place of peace and tranquility, living eternally with our Creator. That must be our point of view in life, to be saved and to live with God in paradise. Because our story will not end here on earth. If you are earthly and you only think about things on earth, then you will be disgusted. You will be suffering from anxiety. Or But disappointed. God has told us in the book of Philippians, have no anxiety about anything, But in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which passes all understanding. The peace of God which passes the understanding of physicians, surgeons, doctors, intellects, that may contribute to your depression, because the doctor will say, you only will live for another 3 months or 6 months. But if you trust in God, the peace of God which passes all understanding will keep your hearts and minds in Christ Jesus. You will be free from anxiety or to suicidal tendencies. Dying prepared to face your Creator is something like graduating from a university with honors. You know you are going to leave the university, but you are glad that you are receiving the toga and the certificate of graduation because you have finished your course. Dying just like finishing your course if you are a believer of God and Christ. So that is something we must not fear, something we have to cherish. To die in Christ is to live forever, according to the Bible. But I know that this is not very easy for everybody to accept, but it is in the Bible. You have to accept it. We will all die. 9 of the book of Ecclesiastes. Let us read verse 5. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. Living know that they shall die. This is true. All living persons on earth have that premonition that he is going to die. I have one also. But let us not be governed by fear or by premonition. We will only die when God wills us to die. That is our trust. Because the Lord Jesus Christ guaranteed that in 10:29 of the book of Matthew. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Not 2 sparrows sold for a farthing, just like a centavo. For 2 sparrows, 2 small birds are sold for a centavo in the American dollar. Not one of them shall fall to the ground without the consent, because even sparrows will not fall to the ground without the will of the Father. Okay mga ka-U3, on that thought, so kasi sinasabi po kanina ni Brother Eli na yung ating kamatayan po ay kalooban ng Diyos. God wills us to die. So I am curious about this dahil nga po even the tiniest bird, kapag hindi daw will ng Diyos, hindi mangyayari na mamamatay yung mga ibon, for example. So ito rin po siguro, kung di ako nagkakamali, ang parang naging argumento, at ang pinanghahawakan ng mga ibang relihiyon na naniniwala na hindi na kinakailangan mag-take ng medicine
medisina. Kasi po, ang alam ko is, kumbaga, it's the will of God and God will supply you with everything that you need. As to your health, God determines when you will die and He holds your life, something like that. Kaya parang ang dapat lamang na gawin, mga ka-U3, according to these kinds of faiths, is manalangin na lang, no, manalig sa Diyos. Just your faith will heal you. Kaya po may mga iba't ibang mga krusada, no, mga healing crusades, mga healing or miracle na mga churches, mga healing or miracle na mga inclined na mga faith dahil nga po sa paniniwala nga po na yan na hindi nyo na kailangan ng medisina. I am curious po sa mga members po ng Church of God, inaalaw po ba kayo na mag-take for example ng mga bakuna para sa mga bata? Dahil yung mga bata po ay may mga tinuturok po sa kanila mga ineksyon. At meron din yung syempre nung panahon po ng COVID. Ano po kaya ang stand ng Church of God dyan? Ang allowed po ba ang kapatiran na maturukan ng mga vaccine, ng COVID vaccine, yung mga ganun? As to medicine din po, cancer drugs, allowed po ba sa church ng Church of God? Allowed din po ba yung mga paracetamol, mga simpleng sakit, biogesic, something like that? Dahil nga po, katulad ng sinabi ko, may mga sekta po, may mga reliyon na totally hindi naniniwala dahil naniniwala sila sa oras ng himala. Ayan. Maging sa mga hindi rin po miyembro ng Church of, please comment below ano po ang sinasabi ng inyong mga preacher, ng inyong mga ministro o pariman patungkol po sa pagkakasakit. Even if you are a sharpshooter, you're trying to shoot a sparrow. The sparrow may escape the bullet because it's not yet the will of God. None of them shall fall to the ground. Meaning, not one of us shall die without the will, without the consent of the Father. We must not be preoccupied by death. Let us be preoccupied by what is coming forth after death. And it will give us peace of mind and heart. If we die in faith in our Lord Jesus Christ. Not one of us shall die without the will, without the consent of the Father. We must not be preoccupied by death. Let us be preoccupied by what is coming forth after death. And it will give us peace of mind and heart. If we die in faith in our Lord Jesus Christ. That is what I can advise to you. Of course, you may expect a miracle. God is a miracle maker. You can expect a miracle, but do not always expect a miracle. The first century Christians did not all expect a miracle. They also died. The ones performing miracles died also, like the Apostle Paul, Peter, etc., etc. Job did not suffer depression. He accepted his fate wholeheartedly. In fact, when his wife is saying that, Blame your let God. us read 2:9 of the book of Job. Then said his wife unto him, Dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. But he said unto her, Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. When his wife is telling him to curse God and die, the answer is simple. Thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In another verse, he said, I am nude when I came out of my mother's womb. I am naked, he said. Let us read 121 of the book of Job. And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Amen. Naked came I out of my mother's womb. Not even a brief came from your mother's womb, or a panty. No? You are naked. Naked shall I return thither. The Lord gave, Job said, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Whatever happens, let us not
put the blame on God. Let us always believe that He is a compassionate God. He may be taking you away before the evil that is to come. That is what the Bible says. That's why Job and David did not suffer depression. They suffered the pain of enduring the trials like David, and they suffered the pain of the flesh, but never depression, because they trusted God even at the point of death. They were not depressed. Especially considering the word of the apostles in 1 Peter chapter 5, let us read verse 7. Cast all your anxieties on Him, for He cares about you. If you believe that you are a child of God, He cares about you. I can understand this verse because I care for my children. The care I have for my children, I believe, is a care of a loving father. I'm worried of them, not myself. When there are calamities, I'm worried. When there are earthquakes, flooding, I'm worried about them. I'm worried if there are pestilences around. I'm worried about my children. And if you are going to consider that I do not know everything, and God knows everything, how much more He will care for you. I can understand how God cares for His children because I care for my children. I'm always worried about them. But Bible tells us, cast all your anxieties on Him, for He cares about you. God cares for us more than we can care for ourselves. Kasi nasabi niya po kanina na yung cause daw po ng depression is about death. So I think yung correlation po ng death and depression, yun po ang tinutukoy niya perhaps with anxiety. Di ba sinasabi niya nga na a lot of us are worried about death and then depression will come. So like what I said, I think yung tinutukoy niya lang dito is yung feeling po ng pagiging malungkot, pagkabalisa, dahil nga paparating na yung kamatayan. Most likely for older people na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Pero ang concern ko po rito mga kayo is sana siguro hindi naman po all-encompassing yung tinutukoy ni Brother Eli dito, dahil po ang depression may also come. And ang tinutukoy ko po dito, just to be clear, clinical depression, diagnosed po ng mga psychologist, dahil iba't iba po ang mga, kumbaga, causes po. Pwede po ito na, kumbaga, imbalances ng chemical sa ating mga utak. Pwede din po na because of trauma. Pwede rin po outside po ng mga influences, mga past experiences. And this is beyond one's control, mga ka-U3, wala namang tao nagugustuhin na kumbaga sila ay kabahan, matinding kaba, matinding pagkabalisa, hindi makatulog, hindi makabangon. Ayan po actually ang nangyayari po sa may mga MDD, yung tinatawag natin na mga major depressive disorders. The mentioning of the terms in the Bible, anxiety and then depression. So I'm curious kung yung iba pang mga mental illnesses would also be covered or at least discussed here. PTSD, pinaka-common syempre depression, bipolar, schizophrenia, at iba pa. So tingnan natin mga ka-UFE if there will be some kind of distinction na madidiscuss si Brother Eli as to that warning. Yung tao na may suicidal Tendency. Ay maraming klase yan. Baka ang naiisip mo lang ay yung nagpapakamatay na nagbabaril sa sarili. Maraming taong may suicidal tendency. Gaya nung nagra-run amok, yung bumaril kay Presidente John F. Kennedy sa Amerika, hindi mo masasabing walang suicidal tendency yun. Kasi alam mo namang pagka binaril mo, Presidente, malamang sa mapatay ka rin. Para ka nagsusuicide nun. Yung naninigarilyo ng mahigit sa 2 stick isang araw, meron ding suicidal tendency yun. Kasi alam natin walang idinudulot na mabuti ang sigarilyo. Sa sigarilyo, meron 5,000 lason na nakakaapekto sa ating katawan. At mabuti na lang pagka sinisindihan yung sigarilyo, yung mga mahigit sa 3 o 4 na libo nasasama sa nasusunog kesa sa yung kainin mo yung sigarilyo mismo, Pero mahigit pa rin 100 na laso ng natitira sumasama sa usok. Na yon ay nagpapasakit sa puso,
nagpapatigas ng mga ugat, lumalason sa katawan, nagiging dahilan ng maraming sakit. Kaya yung mga araw-araw ay mangingino, may suicidal tendency rin yun. Dahil sinisira mo na yung atay mo dahil sa alkohol at sinisira mo pa rin yung baga mo. Ang akala ng iba, ang suicidal tendency, yung papatayin niya yung sarili niya, magbabaril. Hindi lang yan ang mga may suicidal tendency. Lahat ng taong gumagawa ng perwisyo sa kanyang sariling katawan ay maibibilang mo na may suicidal tendency. Mga taong nagpapakamatay, kagaya halimbawa nagpapakamatay dahil nag-aaral ng mga ahas. Parang may suicidal tendency rin yun. Yung ikaw hahawakan mo yung ahas na alam mo namang Delikado. pag natuka kay patay kang bata ka, may suicidal tendency rin yun. Kagaya ng mga pastor sa Amerika at sa iba't ibang panig ng mundo na dahil sa maling pagkaunawa sa Biblia, humahawak ng mga ahas. At sa kasamaang palad, marami nang namatay sa kanila. Dahil naniwala sila sa isang bagay na hindi naman totoo, nagkaroon sila ng suicidal tendency. Sa Guinness Book of World Records, merong natala na pinakamalaking suicidal activities nang ang isang pastor ng mga fundamentalist ay niyaya ang kanyang mga miyembro na uminom ng cyanide. Kool-Aid. Basahin na natin, kapatid na Daniel. Sa page 398 ng Guinness Book of World Records 1989, suicide. The final total number of victims of the mass cyanide poisoning of the People's Temple cult near Port Kaituma, Guyana, November 18, 1978 was 913. The leader was the paranoid Reverend Jim Jones Yep. of San Francisco, who had deposited millions of dollars overseas. Napakayaman nitong Jim Jones na ito na kinuha yung pera ng mga miyembro sa magitan ng ikapo at ng iba't ibang mga paraan. Tapos idiniposito overseas. Tawag mahalatang siya'y mayaman. Ito ang nagturo sa mga miyembro niya ng kagaya rin ng pinaniniwalaan ng mga ibang pastor na hindi naman bahagi ng Biblia kundi idinagdag lang na kahit uminom ng lason di mamamatay. Hindi naman talaga bahagi ng Biblia yon. Kaya na nangyari, uminom sila, patay sila lahat, 913 of them. Yan ay nakarecord sa Guinness Book of World Records. Maybe there's some bit of a misunderstanding by Brother Eli here dahil hindi naman po ito yung sa overconfidence kung kaya sila nag-take po ng cyanide actually. Sa mga nakakaalam po, may mga documentaries na rin po niyan sa Netflix at iba pa. Yung sa People's Temple po ni Jim Jones kasi inuusig na sila nun Kung napansin niyo po, namatay sila hindi sa Amerika, and this religion was founded by Jim Jones who is an American. Kung mapapansin niyo po, from San Francisco nga. And what happened was, dahil inuusig na sila, may napatay nga silang senador dahil kumbaga iniimbestigahan sila sa kanilang ginawa kasi nagkaroon ng parang mass migration kumbaga ng kanilang simbahan from the US, pumunta sila ng Guyana, and dun nga po sila napang-abot yung mga state authorities. Ayan. And para hindi na sila mahuli, so nag-take sila ng cyanide. It's not for them to prove that they could live. No. It's actually really for them to die. And syempre, the perspective there is, if you die and you believe in these kinds of crazy cults, that you will be brought into another afterlife. Ayan. Kaya hindi sila natakot na mamatay. But going back, so ang sinasabi ni Brother Eli dito na kumbaga may suicidal tendencies yung mga tao na nagtitake ng mga drugs, ng mga gamot, ng mga substances, sigarilyo, alcoholics, ayan. Dahil kung tutusin, alam na nila na hindi nakakabuti yung kanilang ginagawa and they still continue to do that. So gusto ko lang din po i-highlight itong topic po nito is a little bit dark mga ka-U3. So especially po sa mga minors po dyan. So SPG po dahil itong topic po ito ay medyo serious. If you have problems or you have issues, you feel that you have to hurt yourself and kill yourself, please seek professional help. Meron din po tayong mga hope lines po sa Pilipinas na pwede niyong tawagan. Isa sa pinakamaraming suicide na namatay na nangyari. Ngayon, kung ang tatanungin mo sa akin, katanggap-tanggap ba ito sa Panginoon? No. Naku ang sagot ko'y malaking hindi, kapatid. Kasi walang inutos ang Diyos na ang pastor, gaya ni Jim Jones, pangunahan sa pagsusuicide ang kanyang mga miyembro.
Iyang mga tao na yang lahat may suicidal tendency. Karapat dapat ba yan? Hindi. Alam mo kung bakit? Ang nag-uudyok sa tao ng suicidal tendency ay ang mamamatay taong si Satanas. Juan 8:44. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. Maliwanag na si Satanas ay mamamatay tao buhat pa ng una. Kaya siya ay nag-uudyok sa tao na gumawa ng masama, lumabag sa kautusan ng Diyos. Yun ang paraan ng kanyang pagpatay. Killing people spiritually. Ngayon, killing yourself physically is a part of the suicidal tendency in people dictated by Satan. Dapat ba yung nagpapakamatay? Hindi dapat sa Diyos yun kasi ang may-ari ng buhay ang Diyos. Siya ang nagdi-decide kung kailan ka dapat mamatay. Basahin natin ang 9:27 ng Hebreo. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Itinakda ng Diyos sa tao ang mamatay na minsan. Nasa kanyang kamay kung kailan kanya dapat kuhanin. Basahin natin ang 12 ng Job. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Nasa kamay ng Diyos ang hininga ng lahat ng tao. Kaya hindi ka dapat magpakamatay. Pagka kasi nagpakamatay ka, parang pinangungunahan mo ang Diyos. O kaya kung pumatay ka ng kapwa, parang pinangungunahan mo ang Diyos. Halimbawa, may kaaway ka, huwag mong papatayin. Huwag kang papatay ng kapwa. Mayroong kamatayang darating doon. Kaya lang, ang Diyos ang magtatakda at hindi ikaw. Hindi ka dapat pumatay ng kapwa at hindi ka dapat patayin mo ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ng Biblia na aral tungkol dyan sa pagsusuicide o pagkitil sa sariling buhay. Ano ba ang pwede nating maipayo sa mga taong may suicidal tendency? Matakot kayo sa Diyos. Yun ang payo dyan. You do not own yourself. You do not own your life. Ang Diyos ay nakakaalam ng pangyayari, pero hindi siya namimilit sa tao. Tawag nga doon sa atin meron tayong free will, free choice. Ang tao, ang anghel, ay binigyan ng Diyos ng free choice. Yung tawag sa Tagalog, sariling kalooban. Meron kang kalayaang mamili. Nagkaroon ka ng depression dahil pinili mo yung mga bagay na kadepre-depress, tapos isisisi mo sa Diyos, mali yun. Halimbawa, ganito, no? Sabi nung doktor, umiwas kayo sa mga matatamis. Sino sisisihin mo? Yung doktor. Siya na nga nagsabing umiwas kayo sa matatamis nagkakain ka rin na nagkakain ng matamis. Magka-diabetes ka, sino may kasalanan? Ikaw. Ano ang ibig kong sabihin? Ang Diyos nagsasabi ng mga bagay na mabuti. Pero kung ayaw mong sumunod, pupunta ka nga sa depression. Sino ba yung nadidepress? Sino? Yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Kasi kung susunod ka sa Diyos, napakalayo sa iyo ng depression. Ang nadidepress, walang pag-asa. Ang sumusunod sa Diyos, laging may pag-asa. Mayroon siyang Diyos na inaasahan sa buhay niya na makakagawa ng bagay na para sa iba imposible. Paano ka magiging depressed kung meron kang laging inaasahan? Kaya sa Kristiyano, bawal yung mamroblema ka ma-depress ka bawal yun Bakit? 5:7 ng unang Pedro. By extension mga ka-youth, yung mga gamot, yung mga medication, in general naman po, these were created not to abuse your body, not to do harm to your body, but to help you. And dahil ito naman po ay gawa din ng mga tao at isang gift na binigay ng Diyos sa atin, so hindi naman po siguro masama na yung mga clinically depressed po ay magkaroon po ng medication. Dahil po ang human, kumbaga vulnerability, yung ating pagiging weak is regardless
regardless po of our faith, humans have always been vulnerable. So ang sinasabi dito ni Brother Eli, once you have a goal, once you have, kumbaga, a better motivation in life, for example, having God as your motivation, di naman sinasabi ni Brother Eli totally wala, di ba? Ang sabi niya na malayo sa depression pag sumunod daw sa Diyos. And I have to agree mga ka-U3, and sinasabi nga po nila na isa sa mga bagay na nagpo-push sa atin na magpatuloy po sa ating mga buhay ay ang pagkakaroon ng reason to live, pagkakaroon ng mga bagay na nag-i-inspire sa atin na magpatuloy. It could be, of course, your faith in God, but in general as to just the whole mental health condition ng mga tao, pagkakaroon ng mga anak, pagkakaroon ng bagong pag-ibig, pagkakaroon ng support system na kung saan yung mga tao na nasa paligid mo, instead of bringing you down, would be supporting you and helping you out, giving you some affirmation, giving you some support, giving you some care mga ka-U3, listening to you when you have some problems, having good social relationships mga ka-U3, ay nako, napakalaking tulong na po yan para po maibsan ang matinding, hindi lang kalungkutan po yan ha, kundi matinding mental condition para po sa iba. And sana po sa mga viewers po natin na meron pong, especially po sa mga diagnosed, yung pumunta po ng mga psychiatrist at nabigyan nga po ng findings ng mga doktor, ng mga eksperto patungkol sa kanilang mental health. Sana po ay magpatuloy pa po kayo at wag po kayong bumigay sa hamon po ng buhay. Magpatuloy po tayo at lumaban. Ayan, para na akong psychologist na yan. Pero totoo po yan. Bakit ko po nasabi yan? Dahil may mga nagme-message po sa atin sa U3 at nagsasabi na yung atin pong mga content ay nakapagbigay po ng motivation din po sa kanila na magpatuloy. Meron pong mga nagme-message sa atin na meron po mga depression, and I'm happy to say na nakatulong ang ating pong programa para po magpatuloy po sila sa kanila pong mga buhay-buhay. Kaya mabuti po yan. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Yung kabalisahan, yung worries, yung preoccupations, at saka iba-ibang problema, yun ang nagkokos ng depression eh. Kung tumusunod ka sa Diyos, ilagak mo sa Diyos yung kabalisahan mo, sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, sabi ni San Pedro. Kaya doon sa 4:6 ng Pilipos, ang sabi, Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. merong nag-iingat ng pag-iisip at saka puso ng tao para iligtas ka sa depresyon. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Ang sabi sa English doon, be careful for nothing. Sa Revised Standard Version, ang sabi, have no anxiety about anything. Yung anxiety na siyang nagkokos ng depression, para sa Kristiyano, bawal yun na masyado kang matrobol. Kasi merong isang Diyos na sinasampalatayanan ka na makakatulong sa'yo. Kung meron kang katulong, paano ka madidepress? Kaya walang Kristiyanong nadidepress Pagka na-depress ka, hindi ka Kristiyano. Kasi ang Kristiyano may tiwala sa Diyos na ilagak mo sa Kanya ang iyong mga anxiety, ang iyong mga problema. Sapagkat ang Diyos ay mas malaki kaysa lahat ng pinakamalaking problema ng tao. God is greater than all our problems. If you trust in someone who is greater than your problems, you will not be depressed. Siguro kung ako walang nakilalang Diyos sa buhay, baka lang hindi ako depressed. Baka luko-luko labas ko. Tadain ang nasa lunga akong problema sa buhay. Pero salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, maliwanag pa naman ang isip ko At nakapagtuturo ako sa maraming mga tao para huwag silang ma-depress. Meron akong kapatid sa Hagunoy na nininervyos Kako Bradeli. Yun daw kanyang palpitation sobra. Kako, ganito. Naniniwala ka ba ang tao mamamatay? Oo raw. Naniniwala ka hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Nasa Biblia yun. 10:29 ng Mateo. Kahit maya, hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pa hintulot ng Diyos. O hindi ka mamamatay kung hindi pa gusto ng Diyos. Kung hindi pa gusto ng Diyos, huwag ka matakot mamatay. Kasi pag natatakot ka mamatay, parang natatakot ka sa gusto ng Diyos. Ang paniwalaan mo, mamamatay ako pag gusto ng Diyos. Pag hindi pa gusto ng Diyos, di pa ako mamamatay. Yun ang paniwalaan mo. O maaalis yung takot mo Kako.
Kaya ka lang kasi ako natatakot ka mamatay, matakot ka malugi na. Yung lahat ng takot na yun ang nagiging dahilan ng depression. Huwag ka matakot, maniwala ka sa Diyos. Bakit mo po problemahin mamamatay ka lang pag gusto na ng Diyos? Kung hindi naman gusto ng Diyos, di ka pa naman mamamatay. Maya nga, hindi mahuhulog sa lupa Kung hindi kalooban ng Ama na nasa langit kung yun lang maya, maliit lang ng halaga nun Mas malaki ka sa maya, mas mahalaga ka sa Diyos. Hindi ka niya papayagang mamatay nang hindi mo pa oras. Handa mo na ako sarili mong mamatay para huwag ka matakot na wala nervyos niya nung matutong magtiwala sa Diyos. Ang depression ay para bang a feeling that it feels like it is the end of everything. Para bang wala nang pupuntahan, wala nang solusyon, wala nang magagawa pa. Doon nag-uumpisa ang depression. Para bang troubled ka na, wala ka nang magagawa. Pero kung meron kang Diyos sa buhay, makakalapit ka sa Diyos Sa panahon ng pangangailangan, ang sabi ni San Pablo sa Hebreo 4:16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Meron panahon ng pangangailangan tayong hinaharap. Pero may makakatulong sa atin kung lalapit tayo sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Meron Diyos, kapatid. Maaasahan mo siya pagka nangangailangan ka. Kaya lang, mayroong mga nadidepress kasi walang tiwala sa Diyos. Unang-una, lumalabag sa Diyos. Yung mga drug addict na nadidepress, nagpapakamatay. Ang depression dumadating sa tao sa kawalang tiwala sa Diyos at sa hindi pagsunod sa Diyos, sabi sa salita ng Diyos. That could be true, pero hindi po ako totally sold out po sa idea po na yun lamang yung cause ng depression mga ka-U3. Malamang po sa malamang yung mga viewers din po natin na may background din po sa psychiatry at sa psychology na hindi lamang po ganun kasimple yung issue po ng patungkol sa disorder na po. Kasi na-mention ni Brother Eli kanya yung disorder. I don't think it is as simple as that, like without faith then you become depressed. In fact, may mga tao po na men of faith actually, na kung titingnan natin sa psychiatry na perspective, is actually nagsasuffer ng some kind of mental health na issue. Si David nga, I think the term there was downcast. Yun yung term na sinabi ni David sa Bible Who else? Siguro Elijah or other people po, yung mga men of God ay nakaka-feel din po ng ganun. Dahil nga po, ang perspective ko po dyan, yung atin pong vulnerability po ay hindi po natatanggal. Being human, dumadating po yung mga ganun po. Hindi lamang po ito feeling. Ang iba po nito ay hindi lamang cost po ng kumbaga simpleng problema. Ang iba po dyan is talagang yung physiological na pangyayari po sa ating po mga utak. Imbalances ng mga chemicals, nakaka-apekto ng neurotransmitter ng ating mga brain. So hindi ko po sinasabi na hindi nakakatulong ang faith dahil nakakatulong po yan sa mental health po ng isang tao. Pero ang sinasabi ko po is beyond that, meron din po kasing iba pang uri ng pagtulong na I would say is still considered to be a gift of God if you think about it. Yung atin po mga professional po na help from psychiatrists. Kasi if we look at it as only a spiritual issue and hindi siya biological and physiological na issue, ibig sabihin po ba sa membership po ng Church of God, wala po mga psychiatrist, wala na tayong guidance counselor or any kind of professional po na help and support or intervention for mental health? I think this will cause a problem as to those who are really suffering, for those who are really suffering beyond their control. For example, those who lived in a very traumatic na childhood mga ka-U3. Hindi naman po yan na issue lang ng pagkaroon ng walang faith when they experienced severe trauma when they were young. And some of these traumas po kasi natitrigger at their adult stage. Mga PTSD, mga trauma sa kanilang mga na-experience sa kanilang pamamahay, namuhay ng may violence mga ka-U3. Kaya iba't ibang uri po ng intervention ang pwede na natin gawin on top of having religion, of course. I'm not against having faith as a way of improving our mental health. Ang masama nagdaramdam sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Basahin natin yung nasa Kawikaan 15:15. Lahat ng mga araw sa nagdadalamhati ay masama, ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ito mahirap yung depression. Lahat ng araw troubled ka. Pagka ikaw ay hindi nagtitiwala sa Diyos, talagang magdaramdam ka araw-araw, madidepress ka. Ngunit siyang may masayang puso ay may laging kapistahan. Ibig sabihin, yung may masayang puso, hindi madidepresyon. Kaya nga sabi rin sa Kawikaan, ang masayang puso, mabuting kagamutan, sabi sa Biblia.
17:22. Ang masayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Pagka ang puso mo masaya sa mga bagay na sinasabi ng Diyos, meron kang kagalakang espiritual sa buhay, hindi ka madidepress. Ang kailangan lang ng taong nadidepress, magtiwala sa salita ng Diyos eh. Nakaramdam ng matinding problema si Jeremias na minsan sinasabi niya, mabuti pa hindi na ako pinanganak. Gayon din si Job, sabi niya, buti pa di ako pinanganak. Pero hindi sila na-depress eh. Si David, ganun din. Nagdaramdam sila ng matagal. Ang akin ikang luha ay umaago sa aking higaan. Sabi ni David, napapaluha siya sa problema. Pero hindi siya na-depress. Bakit? Sais-sais ng awit. Ako'y pagal ng aking pagdaing. Gabi-gabi ay aking pinalanangoy ang aking higaan. Aking dinidilig ang aking hiligan ng aking mga luha. Ang aking mga mata ay nangamumugto dahil sa kapanglawan. Tumatanda ako dahil sa aking lahat na kaaway. Narinig ng Panginoon ang aking pananaing. Tatanggapin ng Panginoon ang aking dalangin. Kita mo? Bagaman marami siyang problema, namumugto na ang mata niya, kaiiyak sa gabi. No? Sa kanyang higaan. Pero hindi siya na-depress. Nagpakamatay, hindi ganon. Yun ang iba na meron kang Diyos sa buhay. Kahit na meron kang problema, may Diyos kang inaasahan. Pero yung walang pagkakilala sa Diyos, yun ang nagka-problema, na-depress, nagpakamatay, nag-suicide. Eh ano ngayon ang pupuntahan mo kung magpakamatay ka, kapatid? Ayoko namang hatulan. Kasi iba-iba naman ang dahilan ba't nagpapakamatay ang tao, no? Meron, sumama sa ibang lalaki yung kanyang asawa. Eh, ako naman, sabi ko, napakatanga naman nun. Eh, hindi naman yung asawa niya ang kahuli-hulihang babae sa mundo. At mas maganda, humanap ka ng pangit. Sabi nga, ba't ka magpapakamatay dahil sa isang lalaki o dahil sa isang babae? Meron pa namang iba. Ba't ka magpapakamatay dahil na marami kang utang? Eh di, makiusap ka at maaari namang maawa ang Diyos, humingi ka ng tulong sa Diyos. Pag may problema, may ibinibigay na solusyon. Yung hindi natin kaya, ipaubaya natin sa Diyos. Sabi niya, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ninyong kabalisahan sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Para maging masaya ka, umiyak ka. Pare, matawa ka, no? Para maging masaya ka, umiyak ka. Sabi kasi ni Solomon na isang matalinong taong nilikha ng Diyos sa 7:3 ng Ecclesiastes. Kapanglawan ay maigi kaysa pagtawa, sapagkat sa kapanglawan ng mukha ay sumasaya ang puso. May sikreto yung salita na yan eh. Ang tao, pumapanglaw yung mukha niya pagka mayroong mga iba-ibang problema sa buhay. Pero kung mag-iisip ka ayon sa salita at turo ng Panginoon, sasaya ang puso mo eh. Pagka mapanglaw ka na, sasaya ang puso mo. Alam mo kung bakit? Basahin natin sa Juan, Kapitulo 15, versikulo 19. Kung kayo'y taga-sanglibutan, ay iibigin ng sanglibutan ang kaniyang sarili. Ngunit sapagkat kayo'y hindi taga-sanglibutan, kundi kayo'y hinirang ko sa sanglibutan, kaya napopuot sa inyo ang sanglibutan. Alalahanin ninyo ang salitang sa inyo'y aking sinabi. Ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y kanilang pinag-usig, kayo man ay kanilang pag-uusigin din. Pag naaalala ko yun, natutuwa ako eh. Kasi pagka pinag-uusig ka, pinagsasabihan ka ng sari-saring masasama, parang nalulungkot ka, di ba? Minsan mapapasimangot ka eh. Pero sabi niya, aalalahanin niyo lagi yung sinabi ko sa inyo. Eh alipin ka, ako Panginoon mo, sabi niya. Eh ako nga Panginoon, pinag-usig nila, ikaw man pag-uusigin. Natutuwa na ako. Bakit? Ibig sabihin pala, alipin ako ni Kristo. Kung paano siyang pinag-usig, pag-uusigin din ako. Eh nangyari sa kanya, mangyayari rin sa akin. Kaya nga ako'y nagkaganito, nakarating ako ng Brazil dahil sa pag-uusig sa akin. Sari-saring kasinungalingan ang inimbento para ako ipakulong. Ngayon, natutuwa na rin ako. Masaya ang puso ko. Naisip ko yung sinabi ni Kristo at sinabi ni Solomon. Ang kapanglawan maigi kaysa pagtawa. Mabuti na yung nalulungkot ka paminsan-minsan eh. Kesa lagi kang nakatawa eh. Alam mo kasi ganito, no?
Sa mundo, wala namang bagyo na tumatagal ng 100 taon eh. After ng bagyo, sisikat ang araw. Di ba? Nakangiti ka na ngayon. Kung ikaw ay laging nakatawa, ang expected mo nun, dadating ang panahon, mawawala yung tawa mo. Kung ikaw na mismo ang magmapanglaw, ang maaasahan mo ngayon ay darating din yung araw na tatawa ka. Diba? Basahin natin ang Mateo. Ganito ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo. 5:11 kapatid na Daniel. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y pinag-uusig at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit. Kaya nang ginawa sa akin, puro kasinungalingan pinagsasabi. Kaya kahit ako nalulungkot, natutuwa rin ako. Bakit? Sabi kasi ng Biblia, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, kayo pinag-uusig, kayo pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Mangagala kayo. Biro mo, pinagsasabihan ka na ng masama, magagala ka pa. Bakit? Kasi malaki ang ganti sa inyo sa langit. Ang lagi mong iisipin, kung meron mang kapanglawan ngayon, magtiis ka lang, merong magandang dumarating sa langit. Kasaya ka na. A Christian is a faithful servant of God that will never suffer depression. By faith, we can overcome all depression, all anxieties in life. Let us read in the book of Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which passes all understanding, will keep your hearts and your minds in Christ Jesus. I remember a story told by the Lord Jesus Christ in the first century church. A poor man, a beggar, named Lazarus. All manner of hardship he encountered in his, may I say, short life. Anxiety may be all around him. Do not have anything, nothing to eat, no money, no house of his own. There is no home for him, etc. But reading in 16:20 of the book of Luke, let us read. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died, and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died, and was buried. If you are rich, you will die. If you are poor, you will die. If you are educated, you will die. If you are illiterate, you will die also. Whatever may be the honor and the prestige added to our person, to our being, it doesn't matter. We will all die. Because the Bible tells us that it is a decree. It is part of the will of God. 9:27 of the book of Hebrews. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. There is no such thing as reincarnation. We will only live once and we will only die after our lives here on earth. But there is another life that is to come. The Bible tells us the good news that there is a world to come, there is eternal life, etc. Maybe Lazarus, knowing this, did not mind all anxieties in life. He is a beggar, full of sores. And when dogs are licking your sores, it must be painful. But there is no recorded complaint of Lazarus. He lived his given life on earth as a beggar. He did not die a millionaire. He was not alleviated of his sores. There is no record. He died with sores. He died a beggar.
He died unfortunate. If we are going to judge him materially, what we need is faith. Lazarus believed in God. Lazarus had faith. That's why when he died, he was taken by the angels into Abraham's bosom. What does that mean? He will have eternal life. Like the thief in the cross, which suffered with our Lord Jesus Christ. When he said, "Remember me when thou comest into thy kingdom, Lord." Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise." The Lord Jesus Christ promised him the comfort of paradise. Our story does not end here. If you are worried about dying, then depression will come. But if you are preparing to die, then it will not be very hard to accept death because everyone will die. The living knows that they are going to die. Okay, before we continue there mga ka-youth, kung napansin nyo parang naulit po siguro itong discussion na ito, pero ganun po siguro talaga dito po sa yung source video po kasi natin nanggaling sa Brother Eli channel. So I think yung ibang discussions are parang pinagtagpi-tagpi and then it was uploaded, but the messages and some of the verses, if you notice mga ka-youth, are quite same, no? Because it is appointed unto men once to die. There are people who die at a very young age. But there is something we must understand of dying. In the book of Isaiah, chapter 57, verse 1, it says, The righteous perisheth, and no man layeth it to heart, and merciful men are taken away, none considering that the righteous is taken away from the evil to come. if you are a righteous person, God will cause your death. You will be taken away. But there are people who do not understand God's will. God who knows everything, a merciful God and a loving God, may take your life earlier than others because He can see the evil that is to come upon you. That's why, if we are reaching that point in life wherein we are told that we are going to die very soon, let us accept the will of our Lord, our Creator. We were not intended by God to live forever on earth. He promised a paradise, a very beautiful place of peace and tranquility, living eternally with our Creator. That must be our point of view in life, to be saved and to live with God in paradise. Because our story will not end here on earth. If you only think about things on earth, then you will be disgusted. You will be suffering from anxiety. But God have told us in the book of Philippians, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God which passes all understanding. The peace of God which passes the understanding of physicians, surgeons, doctors, intellects, that may contribute to your depression, because the doctor will say you only will live for another 3 months or 6 months. But if you trust in God, the peace of God which passes all understanding will keep your hearts and minds in Christ Jesus. You will be free from anxiety or to suicidal tendencies. Dying prepared to face your Creator is something like graduating from a university with honors. You know you are going to leave the university, but you are glad that you are receiving the certificate of graduation because you have finished your course. Dying just like finishing your course if you are a believer of God and Christ. So that is something we must not fear, something we have to cherish. To die in Christ is to live forever, according to the Bible. I know that this is not very easy for everybody to accept, but it is in the Bible. You have to accept it. We will all die. 9 of the book of Ecclesiastes. For the living know that they shall die, but the dead know not anything, neither have they any more a reward, for the memory of them is forgotten. All living persons on earth have that premonition that he is going to die. I have one also. But let us not be governed by fear or by premonition.
We will only die when God wills us to die. That is our trust. Because the Lord Jesus Christ guaranteed that in 10:29 of the book of Matthew. Are not 2 sparrows sold for a farthing? And one of them shall not fall on the ground without your Father. Just like a centavo. 2 small birds are sold for a centavo in the American dollar. You can just imagine, small birds will not die without the will of the Father. More so, a human being. More important than all birds that exist. Human beings like us are very important to God. When the Lord Jesus Christ said, "What profited a man if he obtained the whole world and lose his own soul?" Meaning, the whole world is not enough for you to save your soul. Meaning that your soul is very much important than the whole world, according to the Bible. And are we going to die as human being without the will of the Father? Of course not. Because even sparrows will not fall to the ground without the will of the Father. Even if you are a sharpshooter, you're trying to shoot a sparrow, the sparrow may escape the bullet because it's not yet the will of God. Not one of us shall die without the will, without the consent of the Father. We must not be preoccupied by death. Let us be preoccupied by what is coming forth after death. And it will give us peace of mind and heart. If we die in faith in our Lord Jesus Christ. Labanan mo, tatagan mo. Kasi, eto ano ang kakatakutan mo? Ba't ka madidepress? Mamamatay tayo. Kahit sino, mamamatay naman eh. Ba't ka madidepress? Iniwan ka ng girlfriend mo. Bakit? Siya lang bababae sa mundo? May mas maganda pa sa kanya. Iniwan ka ng nobyo mo. Ba't ka madidepress? Hindi, maghintay ka lang. Mamaya mo, may mas magandang inihahandaan Diyos sa'yo. No? O halimbawa naman bumagsak ka sa eskwela. Ba't ka madidepress? Di lang naman ikaw ang unang bumagsak eh. Sana, kung ikaw lang ang isang bumaksak, mag-iisip ako ng malalim. Bakit lahat ng tao pumasa? Ako lang ang bumaksak. Pero, bumaksak ka, madidepress ka. Hindi lang naman ikaw ang bumaksak. Napakarami nang nauna pa sa'yo. Hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hindi yung pagbagsak ang dapat na maging focal point ng buhay mo. Yung mga kabiguan sa buhay, sometimes, they are destined by God to happen to you to make you a better and a stronger person. Nice message. Very nice. 28 ng Roma. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Lahat ng bagay, pagka ikaw sa Diyos talaga, lahat ng bagay gagawa sa ikabubuti mo. Your failures, your mistakes, your shortcomings, yung mga frustrations mo sa buhay, kaya ipinaintulot ng Diyos sa iyo yan para gawin kang mas mabuting person, to make you a better person. There are failures in life. May mga masasabi nating frustrations. Naranasan yan ng mga unang Kristiyano. Lahat ng persecutions, frustrations, mga pag-uusig, mga kaaway, bayaan mo sila. Ng mga pintas-pintas. Okay lang. Kahit ano maranasan mo, ilagay mo sa isip mo, hindi ako mapapabayaan. Kaya lahat ng anxieties, ang sabi sa English, basahin natin yung unang Pedro 5:7. Cast all your anxieties on Him, for He cares about you. No, sabi sa Tagalog, Sis Luz, Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. may balisa ka kahit ano pa. Lahat ng kabalisahan ilagak mo sa Diyos. Kasi pinagmamalasakit niya kayo. Kaya ang sabi dun sa Pilipos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be not anxious. Have no anxiety about anything. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Yan depression, hindi yan sakit ng Kristiyano. Ang Kristiyano may tiwala sa Diyos. Ano man ang mangyari, kaya mamatay ka, okay lang. Talaga namang mamamatay ang tao eh. Ba't ka mali-depress?
Ano pa mangyari? Magtiwala ka lang sa Diyos, bahala siya sa'yo. Wala kang dapat alalahanin. Sabi ng Biblia, ilagak niyo sa Kanya ang inyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Kailangan lang magtiwala tayo sa Diyos. Mawawala yung depression, yung alalahanin. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus doon sa Mateo 6:27, At alin sa inyo ang sa pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kaniyang buhay? yung isang siko kasi sa pamantayan ng Biblia, mula dito sa dulo ng pinakamahabang daliri hanggang sa siko, iyon ang isang siko. Ginagamit na way of measure noong panahon ng una. Ang isang siko, more or less, 18 inches. Kung mag-aalala ka, mababalisa ka ng mababalisa, makakapagdagdag ka ba sa buhay mo ng 18 inches na haba ng buhay? Hindi. Hindi nakakapagdagdag ang pag-aalala. Ang pag-aalala nakakapagdagdag sa ikamamatay, depression, mga kung ano-anong alalahanin. Ano ang payo ng ating Panginoon doon sa 6:33? Datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. I have to give props, of course, sa kay Brother Eli dahil ito pong ating compilation ay medyo mahaba-haba. And this talks about a very important thing that most people are concerned about. And mga ka-youth, ito po isa sa mga common po ng mga truth sa lahat po ng reliyon. Ang pag-acknowledge po na ang buhay po natin ay mayroong suffering, mayroong paghihirap, mayroong mga kaakibat na mga burden at kabigatan sa ating buhay, sa ating existence. And Brother Eli is saying here basically na kinakailangan nating magkaroon ng faith sa Diyos para tayo ay mawala sa estado ng depression at matinding kalungkutan and anxiety. And a lot of what he said is really comforting. Sinasabi po ni Brother Eli dito na ano pang magagawa kapag ikaw ay nag-worry at nag-worry? Anong matutulong niyan sa'yo? Anong pwedeng extension sa buhay mo kapag ikaw ay nag-alala lamang? So parang naalala ko tuloy yung kanta ni Bobby McFerrin na Don't Worry, Be Happy. Instead of dwelling and focusing all your energy sa mga problema, so why not think for a solution instead? Why not think of your God? Sinasabi nga po dito sa Matthew 6:33, di ba po? Na seek ye first the kingdom of God. So that's one. Anyway, hindi po to madalas na may mga preacher po na nagtatakal po ng ganito kaseryoso at ganito nga kind of quote-unquote dark na recesses of our mind. Pero si Brother Eli and MCGI was able to have discussions about this, which are very serious and very helpful, especially sa mga bagong henerasyon na I would say a little bit, I don't want to be offensive, a little bit mentally weak, in a way. So malaking tulong po yung mga ganito po mga words for ng affirmation na kinakailangan natin mag-focus doon sa goal, kinakailangan huwag kayong malumbay kapag kayo ay nabagsak sa inyong mga exam, sa inyong mga love life, ang sabi nga ng South Border, there's a rainbow always after the rain. After the rain. Hanapin muna ninyo ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian. Lahat ng mga kailangan mo idadagdag sa iyo ng Diyos. Hindi makakapagdagdag sa buhay ang pag-aalala. Para maalis yung pag-aalala, ano ang payo ng Panginoon? Basahin natin ang 4:6 ng Pilipos. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kahit anong bagay, dapat huwag kang mabalisa. Napakalawak nun, kapatid. Kakainin, daramitin, iinumin, tatahanan, gagastusin. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Mga bagay sa palibot-libot ng buhay natin, mga kung ano-anong mga aksidente, mga sakit, mga kung ano-anong bagay na ikinababalisa ng tao. Ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay,
kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing, kalakip ang pagpapasalamat sa Diyos, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Wala tayong maia-approach na iba, kundi ang Diyos. Huwag kay Maria, huwag kay Pedro, huwag kung kani-kanino. Ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos, the peace of God that passeth all understanding. The peace of God that transcends all understanding. Yung kapayapaan ng Diyos na mahigit kaysa lahat ng understanding ng tao, ng doktor, ng psychologist, ng psychiatrist, ng mga espesyalista. Mahigit ang naaabot ng kapayapaan ng Diyos. The peace of God that will conquer all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Kaya ang kapayapaan ng Diyos na hindi masayod ng lahat ng pag-iisip, kahit kanino pang pag-iisip, pag samasamahin mo, walang kwenta. Yung kapayapaan ng Diyos na yon ang mag-iingat sa inyong puso at inyong pag-iisip kay Kristo. At pagka na kay Kristo ka, kapatid, wala ka ng worries, anxieties, mga alalahanin. Kasi nagtitiwala ka na kung ikaw ay gusto pa niyang mabuhay, mabubuhay ka. Kung ayaw naman niya, kinukuha niya na ang buhay mo, wala ka namang magagawa. Doon ka lang magtiwala. At makita mo, dadagdag pa ng Diyos sa iyo yung mga pangangailangan mo sa buhay. At hindi ka na dapat mabalisa. Sa Mateo uli, sa Kapitulo 6, ang sabi doon sa versikulo 34, Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Ang ganda-gandang salita ng Diyos. Huwag kang mabalisa sa bukas. Ang bukas ang bahalang mabalisa sa kanyang sarili. Mawawala ka ng preoccupations, mga problems, mga anxiety, depression, mawawala. Huwag kang mabalisa. Sa unang Pedro 5:7, Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. yun ang sikreto, kapatid. Kaya ka makakapagtiwala sa Diyos sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. May malasakit ang Diyos sa nagtitiwala sa Kanya. May malasakit ang Diyos sa sumusunod sa Kanya. Parang yung isang magulang, may malasakit sa kanyang anak yun eh. Hindi man naiisip ng anak, iniisip ng magulang eh. Pag mamalasakit mo sa mga anak mo, sa mga apo mo, sa mga mahal mo sa buhay, ayaw mo ngang madapuan man lang ng langaw eh. Pagka inaalagaan mo yung minamalasakit mong maliit na bata. Ayaw mo man lang na iwan ng mag-isa kasi minamalasakit mo. Eh gaano na ba ang magagawa mo? Eh tao ka lang naman, meron kang hindi nakikita. Eh pag ang Diyos ang nagmalasakit, walang makakalusot doon. Walang demonyo na makakahipo man lang sa'yo pagka ipinagmamalasakit ka ng Diyos. Eh pagka sa Diyos ang tiwala mo, hindi ka matatakot. Kahit sino pang mangkukulam ang kumulam sa'yo, kahit ano pang mga manggagaway ang gumaway sa'yo, meron dyan takot na takot mabalis, takot na takot makulam. Talaga may mangkukulam eh. Nasa Biblia yun, kapatid. Napakaraming mga ganyang mga masasamang tao na nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo. Mga mangkukulam, manggagaway, mambabarang. Yung mga yan, nakakapirwisyo talaga sa kapwa yan pag wala kang proteksyon ng Diyos. Basahin natin ang Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway. Yung salitang manggagaway dyan, mangkukulam yun. Manggagaway. Meron talagang isang talata na nakalagay mismo talaga mangkukulam. 20:27 ng Levitico. Ang isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na inaalihan ng masamang espiritu
o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila'y babatuhin ng mga bato, mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Sa Israel nung una, pag meron silang nakitang mangkukulam na inaalihan ng masamang espiritu, ipinababato yun hanggang sa mamatay. Kaya talagang reality yan sa buhay, may mangkukulam talaga. Kaya yung mga nangungulam, di ka rin matatakot doon. Yung mga manggagaway, mambabarang, mambabalis, yan meron talaga yan sa mundo. Kasi may masasamang espiritu. Yun ang bumabalisa sa tao, naglalagay ng takot. Pero kung meron kang tiwala doon sa Diyos, huwag kang mag-alala, sumunod ka lang sa Diyos. Ako, paniwala ko, Christians should not have that kind of sickness or disease. Kasi ang disease, hindi naman talaga, kung uunawain mo yung salitang disease, dalawang salita yan eh. This is yan eh. This is some discomfort that you feel in your body or in your mind or in the entire being of a man. Kasi if you are at ease, you do not have this ease. If you are at ease. Ibig sabihin, ano ka, relax ka, wala kang... Sa Kristiyano, dapat walang anxiety eh. Walang dapat anxiety disorder. That is one of the diseases that a Christian must not have. Bakit? Pakinggan mo sa isang talata ng Pilipos 4:6. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ngayon, have no anxiety about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Dapat wala tayong anxiety eh. Kung may tiwala ka sa Diyos. Yung anxiety nang gagaling sa isang presumptuous mind ng tao. Ang nagdudulot ng anxiety, yung presumptuousness minus trust in the Creator. Pinipresyo mo na agad, may masamang darating, tapos wala ka namang trust, wala kang tiwala sa manlalalang. O sabihin na natin sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Kung may tiwala ka sa Diyos na pinaglilingkuran, hindi ka mababalisa sa anumang bagay. Basahin natin ang 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Ayo, ilagak nyo sa Kanya ang inyong kabalisahan. Lahat. Kung ano man nakakabalisa sa'yo, pera, buhay, sakit, nararamdaman sa katawan. Marami kasi tayong kalaban eh, kapatid. Lalo na pagka-Kristiyano ka, ang kalaban mo hindi lang tao, may mga espiritu pa. Pwedeng yung espiritu, kurutin yung paa mo at sumakit. Pwedeng pasakitin, halimbawa, tuksuin ka. Magkaroon ng artificial na, yung halimbawa yung espiritu dinidiktahan ka sa isip mo ng ganito. Magkakaroon ka ngayon ng tinatawag na psychological feeling na para bang may sakit ka, wala ka naman sakit. Ang mangyayari sa'yo, magkakasakit ka na nga. Yun ang nasa Biblia. Ang takot ng masama ay darating sa Kanya. Kung ano yung kinakatakutan mo, pag masama ka, darating sa'yo yun, sabi ng Diyos. Basahin mo nga yung talata na yun, Sis Luz. Gis 24. Ang takot ng masama ay darating sa Kanya, at ang nasa ng matuwid ay ipagkakaloob. Alam mo, yung takot mo, pag masama ka, dadating sa'yo yun. Natatakot ka kasi tinatakot ka ng demonyo na ang pakiramdam mo, meron kang ganon, meron kang ganire, hindi naman reality. Yung masasamang espiritu, kalaban natin yan para alisin yung tiwala natin sa Diyos. Pero kung meron kang pagtitiwala sa Diyos, na siya ang bahala sa'yo, na mamatay ka man yun ang the best. Ano? Kasi alam naman ng Diyos kung kailan kanya kukunin, kung kailan niya hindi pa kukunin kung may tiwala ka sa Diyos, sabi ni Pedro,
ilagak mo sa Diyos ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit niya. Just some input lang po, ng mga thoughts lang po, as I would like to point out na yung sinabi niya, no, hindi sinabi ni Brother Eli na ang isang Kristiyano ay imposible na magkaroon ng depression. In fact, yung term nga niya kanina, di ba, must not at saka should not. Hindi niya sinabi na could not. So with that, hindi naman sinasabi na totally na hindi pwede magkaroon. Lalong-lalo na po yung talagang mental na po talaga na condition ng mga mental health problems katulad po ng depression and anxiety. And pansinin po natin, no, as you know, we are watching this compilation na medyo recurring nga po yung Philippians 4 verses 6. And then Brother Eli further mentions here, yung isang cause nga ng pagkakaroon ng mga depression, for example, is yung pag-presume natin minus the faith and trust sa ating Creator. Bakit? Kasi kapag meron doon tayong mga thoughts, meron tayong kumbaga pinipresume na mangyari sa ating hinaharap, yung espiritu daw, liban pa sa mga kumbaga physical natin na kaaway, ang espiritu ay kaaway din daw po natin at pwede tayong ituksuhin. No? In fact, pwede din tayong diktahan yung atin daw pong utak. Ayan ang sinasabi ni Brother Eli. And of course, yung recurring dito na answer would be just draw near to your God, have a good relationship, and you go to Him and ask for His help dahil merong pagmamalasakit ang Diyos sa atin. Yun ang nasa Biblia. Ako yun nga ang lagi kong iniisip pag nakakaramdam ako ng masakit yung ganire, masakit yung siko, masakit yung tuhod, masakit yung likod, pangalay na, pagka matagal na ako nakaupo. Kagaya halimbawa pag nag-e-exposition kami, 4 na oras at kalahati, nakaupo ako. Buti pa nga yung pag nag-e-exposition ako ng live kasi nakatayo ako ron, nakakalakad-lakad ako, hindi masyado sumasakit yung aking balakang. Pero pagka nakaupo ako, nag-exposition ako sa studio, inabot ng 4 na oras, ngalay na yung aking likod, ngalay na yung aking balakang, hirap na ang pakiramdam ko sa mga ganong pagkakataon na parang yung aking katawan maano na, gustong bumigay. Sumusuko. Nasasabi ko, may awa ang Diyos. Nalalaman ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Kaya yung anxiety disorder, kapatid, kakulangan lang ng pagtitiwala sa Diyos yan. Mag-maintenance ka man ang mag-maintenance, yung nervous breakdown, anxiety disorder, etc. Ayan, kakulangan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos yan. Ngayon, ang maaari mong magawa dyan, kapatid, mag-cleansing diet ka. Maaaring brought about yan by toxicity in the body. Siguro, magpatingin ka ng dugo, malaan yung ng dugo mo, pagkatapos makita yung kondisyon ng dugo mo, mag-cleansing diet ka. Ang cleansing, mga juice, fresh juice ng vegetables and fruits. Mag-juice ka sa umaga ng lemon juice, tapos susundan mo yun ng apple carrot juice, tapos susundan mo yun ng pipino at saka celery juice, tapos susundan mo yun bandang pananghali na at bandang hapon na ng pakwan juice, tapos orange juice, pineapple juice, puro fresh. Tapos singkamas juice, tapos yung mga gulay na pwedeng i-juice. Minsan, dino-juice din namin yung repolyo. Maganda kasi yun sa aming mga ulcer at saka may mga hyperacidity at saka may mga influx. Maganda yung cabbage juice, repolyo juice na may kasamang konting apple juice para hindi masama ang lasa. Sama kasi ng lasa ng repolyo pag hilaw. Yun. Mag-juice ka, kapatid, at dagdagan mo ang tiwala at panalangin sa Diyos. Kasi ang anxiety, it's a kind of mental disorder. Parang parang feeling of insecurity, parang wala kang maaaring makatulong sa'yo, parang you are alone. Ganun yan yung nangyayari sa may mga anxiety. Okay mga ka-youthie, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Medyo mahaba-haba, and so siguro naman wala nang magko-comment dyan sa ating comment section na bitin. Pero anyway mga ka-youthie, syempre po hindi ko na po madidiscuss po lahat po ng mga insight dahil ang ating pong ginagawa sa U3 is real-time na reaction. So first time viewing, and then hindi ko na po maulit lahat-lahat. Kaya sana po ay sinamahan niyo po ako from start to finish mga ka-youthie. But anyway, so mga kaunti lamang po na recap. So like what I said, madalas po sa discussion ni Brother Eli about
about depression and anxiety is kumbaga nakasa konteksto ng feeling, nasa konteksto ng presumption of negativity that will happen in your life, death for example. Pero yun nga po, as mentioned, hindi lang naman po yan kasi ang cause ng depression. Ano po, may mga complex pang nangyayari po sa ating mental processes. Hindi lang kasi yan spiritual problem. Hindi lang yan kumbaga feeling, emotional problem. Kundi ito din po ay for others, could also be an issue ng physiological po na changes na nangyayari, chemical imbalances due to your surrounding external factor po mga ka-U3. Kaya nga po, like what I said, if you are clinically diagnosed, in as much as yes, faith is very important, it could surely help you. Pero kung hindi po sapat yan, hindi naman po siguro masama na kayo po ay mag-seek ng medical help, dahil kung tutuusin, ang medical help naman po ng mga psychiatrists at professionals ay di ba po blessing din po yun na galing po sa Diyos, yung kanila pong kakayahan na makatulong sa atin. So hindi naman po kasi yung ating vulnerability being humans po ay hindi naman po nawawala kahit na meron po tayong pagtitiwala po sa Diyos. And because of that, as it is with our kumbaga body constitution mga ka-U3, kung kailangan din natin ng gamot, so hindi rin po siguro masama na mag-take din tayo ng mga bagay, kumain tayo ng mga bagay na nakakatulong. Pero one of the things na na-notice ko kay Brother Eli is parang averse yata siya sa, hindi ko naman sinasabing totally sa medisina, pero parang inclined siya with the naturopathy. Ayan, yan po yung tawag po natin dyan. Isa pong uri ng alternative medicine na kung saan nagpo-focus na kung kaya, gawin natin yung mga juice, pagkain, mga prutas, na hindi necessarily mga drugs po or synthetic na mga medicine. So nakikita ko po na parang tendency po yun ni Brother Eli. Going back sa idea po na walang Kristiyanong nakaka-feel ng depression, in as much as it's a good phrase, I don't totally agree with it dahil nga may mga tao po na hindi lamang po about sa presumptuousness yung kanilang depression or anxiety, but it is caused by deep childhood trauma. For example, yung iba lumaki sa isang traumatic childhood, broken po na pamamahay, at hindi lamang po dyan, meron po talaga iba na mga severe cases. While it may work sa majority, sure, but yung may mga extreme cases po, like what I said, I think you really need to go to professional help and be diagnosed po tayo mga ka-U3. Importante po yan. Ako po ay naniniwala na kung ating katawan po ay importante na ma-maintain natin ang ating health, yung ating mental health din po is very, very important. So wag nating ipagwalang bahala po yan mga ka-U3. So ay nako, ang dami pong na-cover ni Brother Eli, and like what I said, I like this kind of topic dahil dark man yan, medyo too serious, pero para sa akin, I appreciate na kumbaga dinadala ni Brother Eli yung issues about depression, about anxiety sa open para po marami po ang makaintindi na marami tayong pwedeng gawin para matulungan yung ating mga sarili mga ka-U3. At syempre, sa awa na rin po syempre ng ating Diyos dahil may malasakit po siya sa atin. Yung care ng God po sa atin. So, ano po masasabi nyo sa ating episode ngayon mga ka-U3? Sure po ako na meron po sa inyo dyan na naka-experience din po ng matinding kalungkutan, and I hope that you found value po sa ating pong episode ngayon. And as always, if you like these kinds of contents, religious discussions, preachings, watch this video here, watch this playlist here mga ka-U3. Kung ikaw ay baguhan, first time mo, ayan, mag-click ka din ng subscribe dyan dahil marami pa po tayong mga videos po na kagaya nito. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.